Kumusta kayong lahat? At ako'y nagbabalik ulit dito sa inyong harapan dahil sa sobrang tagal ko nang hindi nakapag-vlog ay gusto ko naman na mag-vlog or ituloy na naman yung aking ginagawa sa buhay dahil nga po ay ako ay aalis na dito sa aking trabaho next month. Anyway, lilipad na ako nitong October 5 papunta na ng Canada dahil nga po sinuwerte tayo at natanggap tayo doon sa ating inaplayang trabaho. Yes! Tama po yung inyong naririnig. Ako po ay magka-Canada na. So, nandito ako ngayon sa Hong Kong. Nagtrabaho ako dito since 2016 up to now. So, nag-start ako nung application ko last year, 2024. Nag-start ako nung April. Tapos, na-approve ako nung June 17. So, nakuha ko yung visa ko nung July 4. Kasi nga po, marami pa tayong dinaan ng mga ginagawa sa buhay dahil nga po, hindi tayo busy. Naoperahan lang tayo, guys. Naoperahan. So, yan. Ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko simula nung nag-apply ako. So, kwentuhan lang tayo. Simpleng kwentuhan lang. March 27. Nag-message na ako doon sa kilala kong agent. Nagtrabaho siya sa agency. Ayan, kay Ate Emma. Shoutout kay Ate Emma. Ayan, thank you so much ate sa pagtulong mo sa akin sa aking application. April, nag-send ako ng resume. Ayan, tinanong niya ako kung ready na ba ako, kung okay na ba yung ano. Sabi ko, yes, ready na ako. Meron na akong TOR, meron na akong diploma. Dahil nga, nakakuha na ako ng diploma dahil nga nagsipag tayo. Dahil sa ATIAP. Thank you so much sa ATIAP dahil nga po sa inyo and makakapag-Canada na ako. Ito talaga yung pinakapangarap ko na maabot. Hindi ko alam kung makaabot ako ng Canada at gusto ko pa bang lumipat sa ibang bansa, siguro wala na. Kasi nga nung nasa Singapore pa ako, 2011, nag-start ako doon. Sabi ko pupunta ako ng Hong Kong. Then, after ng Hong Kong, pupunta ako ng Canada. Hindi naman ako nagplano na lilipat pa ako after Canada. So, siguro yun na yung pinaka gusto ko talaga. Sa April, nag-send na ako kay Ate Emma ng mga requirements. Ayan. Updated resume, yung work experience, kontrata, reference letter, kung ano yung reference letter na meron ako. Nung Mayo 2024, it was last year, nagbigay na kaagad, meron ng amo na nag-confirm sa akin na gusto akong i-employ. So yun, masayang-masaya ako. Hindi ako nagsayang ng panahon. At sinabi naman nila sa akin na okay, isi-set na natin, i-confirm na natin, magsasign na tayo ng kontrata. Tapos okay, sabi kong ganun. O yun, thank you so much. Isang buwan kong nag-aantay mula April hanggang May, may confirm na amo na. So, thank you Lord, sabi kong ganun. Tumating na ang June, so bayaran na. Kailangan bago kayo mag-apply, may nakahanda na kayong pera, syempre. Kasi kailangan na nyo magbayad nun eh. LMIA, siyempre, kailangan nyo nang magbayad once meron ng confirm na amo. Magbayad na kayo ng first payment ninyo para sa LMIA ninyo, CAQ and everything. Ganyan. Sisingilin na nila kayo. So, yung babayaran doon, yung sa akin ay 6,000 Canadian dollar yon or naka-discount kata ako noon kasi nga meron yung sa amo ganun, may discount ako ng konti. Tapos, dinivide nila yun into 3. So, first payment, second payment, then final payment. Ang binayaran ko muna nung first week of June, nagbayad muna ako ng almost 12K Hong Kong dollar. So, magkano na yun? Sa peso kayo na ang mag-convert. Masakit masyado kung i-convert ko pa. Almost 12K yung binayaran ko nung first week of June. So, dumaan na naman yung second week of June. Tapos, third week of June, kasi ilalakad na naman nila yung another paper. Kasi na-lodge na nila yung LMIA ko, naipasa na nila doon. Tapos, yung CAQ, kailangan ko na namang magbayad ng second payment. First week of June, nagbayad ako first payment. Tapos, third week of June, nagbayad ako ng second payment. Ang binayaran ko nun, na naman, almost 12K. So, ayan, parang, sabi nga ng dito ng Western Union, sigurado ka ba dyan? Kasi baka mamaya kasi makikita nila record dun na kung magkano ang pinadala ko, baka mamaya ma-scam ako. Sabi ko, okay lang, kilala ko yan, may pinaprocess kasi akong papel. Ayan, kasi Western lang kasi ang pwede at mura lang ang charge. Magkano lang? $30 lang pag Western to bangko doon. After nyan, nagbayad na ako ng second payment. Then after that, nag-antay na lang ako ng result. So, lumabas na yung positive result ng LMIA at CAQ ko. Nung lumabas na, nag-request na or may binigay na sa akin ng address ng medical center dito para magpa-medical ako kung saan yun pwedeng pumunta. May mga branch din sila dito pero ang pinuntahan ko ay Central. Pumunta ako dun sa Central, sinet ko talaga na wala dito yung amo ko. Ang tagal pa naman pala doon. Buti na lang at hindi talaga ako nahuli-huli ng amo ko nung nag-process ako nun. Siyempre, Pilipina tayo. May mga paraan tayong pwede nating gawin, di ba? Tapos nung
pagka umaga pa lang, walk-in lang pala ako noon, hindi na ako nag-appointment, wala nang appointment, hindi na. Tapos walk-in lang ako. Pagkaalis ng amo ko ng morning, liligo na ako niyan, mga 10 or 11 ganyan, pupunta na ako doon. Lunchtime nandun na ako, then magpa-medical na ako niyan. Tagal pa rin ako ang pinakahuling matapos. Diyos ko, sabi ko, iniisip ko madilim na. Ano kayang gagawin? Baka nandoon na yung alaga ko, sabi ko. Tapos buti na lang, hanggang natapos ng medical x-ray, lahat-lahat na ganyan. Uy, alas 5 na. Anong oras na? Sabi, nag-aalala talaga ako. Ay, grabe. Inunahan ko talaga maglakad yung mga ibang tao sa train. Inunahan ko sila. Ang bilis ko. Halos takbo na ako. Pagkadating dito, buti na lang ay wala pang tao. So, ayan, sinwerte pa rin tayo. So, after medical, hindi natapos ko na yung medical na yun. Then, biometric na. Dadating na sa'yo biometric request. Pero, binayaran na yun doon. Dito, wala ka nang babayaran. Mag-biometric ka na lang. Mag-fingerprinting ka na lang. So, after ng biometric, yung sa akin, so, natanggap ko yun biometric November. December, akala ko naman kasi, makakaalis na ako before December kasi yun yung sinabi sa akin nung agent doon na siguro by October, September makapunta ka na dito. So tuwang-tuwa naman ako, wala pa. So ang ginawa ko, umuwi muna ako kasi itong amo ko pinayagan naman akong umuwi kasi nga nag-London sila. Syempre nandun sila, iniisip siguro nila malungkot ako, gusto ko rin pumunta, magbakasyon, ganyan. Sinabi sa akin na sige, pwede kang umuwi. Ay Diyos ko, December ang mahal ng ticket, so wala akong choice. Umuwi talaga ako. Tapos nag-book ng ticket kahit na okay lang kasi habang nandito ako sa Hong Kong, grab ko yung opportunity na pwede akong umuwi. Then after that, nung umuwi ako ng December, wala pa ring wala pa ring result. Habang nasa Pilipinas ako, kasi doon ako nag-New Year Doon ako nag-New Year. Tapos pagbalik ko dito, January 1. Ayan. Tapos nung may dumating na sa akin. Refuse pala yung papel ko. So, diba, na-refuse ako. Nadismaya ako kasi ang laki ng binayaran ko. Uy, sabi ko, paano kaya ito? Magkano na yung Hong Kong dollar na ginastos ko? Nasa 26,000 na. Hong Kong dollar. 26,000 Hong Kong dollar na kasama yung mga sa medical ko. Sabi ko, paano kaya ito? Sumakit talaga yung yung alopising ko. Sumakit talaga. Iniisip ko, anong gagawin ko? Na-refuse ako. Tapos sinabi sa akin, sabi ko, anong gagawin na ngayon, te? Sabi ko, ano kayang gagawin? Ayan, sinabi nila, parang i-apply for reconsideration. Magbigay lang daw ng additional documents. So, binasa nila yung refuse letter at nandoon naman nakalagay kung ano yung mga pwedeng i-attach or ipasa doon, idagdag doon sa mga documents ko. Kasi sobrang dami ng mga certificates ko. Nag-aral ako sa TESDA. Meron din ako dito sa ICON, yung certificate dito. Pero actually, hindi naman yun. Baga sa elderly, pero parang siguro nakatulong din yun kasi marami akong certificate. Tapos yung work experience, mga ganyan, okay naman, may TOR na ako. Ayan, nilikom nila lahat yun. Tapos dinagdag din nila ang nakalagay kasi doon na reason sa akin ay hindi daw nila makita yung papel na aalis ako ng Canada after 2 years, mga ganon. Kasi siguro, di ba yung iba hinihingan nila ng bank account or mga titulo ng bahay or SSS, mga ganun. Sa akin kasi wala. Pero ang pinrovide ko doon na binigay ko sa kanila na hiningi nila sa akin ay reference letter galing doon sa pinakaunang amo ko sa Singapore na nag-alaga ako ng elderly. So, yun yung inattach doon kasi sinabi nila doon na wala daw silang makita na nireview nila siguro yung mga reference letter ko tsaka yung kontrata na wala akong experience na nakalagay doon or yung mag-alaga ako ng lola. Lola yung alagaan ko doon. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung pinakaunang amo ko doon sa Singapore at humingi ako ng reference letter at buti naman talaga nahanap ko siya. Mahirapan pa din na gumamit ako ng Google kung paano ko siya hanapin. So, ayun, dahil sa Google, nahanap natin siya. So, nabigyan ako ng reference letter galing sa kanya. Tapos, yun na nga, yung isang reason din nun kung bakit kami na-refuse ay yung amo ko, yung magiging amo ko doon. Kasi hindi daw nila nakita ko ano relationship nila nung nanay niya. Parang ganon. So, ang pinrovide nila, birth certificate nung magiging amo ko doon. Tapos, birth certificate na nandun naka-attach yung nanay niya, na pangalan ng nanay niya, ng tatay niya, tsaka siya, na anak talaga siya, na siya ang magpasweldo sa akin, siya ang mag-employ sa akin. Pinasa na nila lahat yun, nilikom na nila. Tapos, mag-expire yun, January yun, na-receive ko yung refusal. Tapos, nung
nilikob na nila hanggang January, February, ganyan, March. Tapos April kasi mag-expire na yung aking LMIA. Tapos kailangan nilang ipasa yun bago mag-expire yung LMIA ko. Saglit lang, nagre-red na yung aking camera. So yun, pagkatapos nilang naibigay yung birth certificate ng amo ko na nandun naka-attach yung nanay niya, tapos yung sa akin na reference letter, tapos yung mga ibang certificate, parang ni-review nila ulit yung mga papers ko para hindi masayang yung reconsideration na i-apply nila. Kasi may bayad na naman yun $600 na naman yun. Diyos ko, magkano sa Pilipinas yun? Nasa mga 30,000 pesos. Utang ko pa ngayon, hindi ko pa nabayaran pagdating na doon. Ni-reapply nila ng April, hindi ko alam kung anong tawag noon, reapply or reconsideration, parang reconsideration yata yun. Ayan, sinabit nila ng April, tapos nag-antay kami ng May, tapos parang i-review nila yun it takes time pa kasi yun. Then June 4, dumating sa akin na yung police request na, pumapag-asa na. O diba, saya-saya ko dahil nga po yung June 4 ay 1 week na yun, kasi schedule ko ng pagpa-hospital dito or kailangan kong magpa-confine or magpa-admit. Kailangan kong magpa-admit ng June 12 kasi nga June 13 schedule ko ng opera dito. Then June 4 dumating sa akin yung request. So June 5 nagpa-appointment ako kaagad at pumunta ako doon sa police station dito lang malapit sa akin sa Manshatin. So pumunta ako doon para makapag-fingerprint. Pero hindi ko na ma-receive yung police clearance dito. Ida-direct na nilang isend doon sa IRCC yon. June 17, meron nang message sa akin yung agent ko na sinabi, passport request na daw, nag-send sa akin ng papel habang nandun ako sa hospital kasi inoperahan ako, nasa hospital na ako nung time na yon. Kasi nga po, June 13 inoperahan ako mismo, fallopian tube removal. Kumbaga hiniwa talaga sa abdomen, parang cesarean. So yun, nakaratay pa ako, nakahiga pa ako dun, sobrang pero nabuhayan ako ng loob nung dumating sa akin yung passport request na dahil nga po ay sigurado na talagang meron na akong visa, approved visa na talaga. So hindi na talaga mapipigilan yung ating saya. Hindi na talaga mapipigilan yung ating pagpunta doon. Kumbaga nagbunga lahat ng ating paglalayas-layas dito sa amo. Dahil nga nilalakad ko lahat yon. Kumbaga pinrocess ko lahat yung mga ginagawa ko. Ako lang yung nag-process lahat. Wala akong agency dito sa wala akong agency dito sa Hong Kong. Ako lang, dun lang sa Canada meron akong agency. So lahat ng yon ay nagawa ko ng dahil sa ating kaalaman, pagse-search. Ayan, marami na tayong mga source of ngayon, knowledge, mga ganun. Kailangan nating i-search kung paano gagawin para makaless tayo ng bayad. Kasi kung pupunta tayo ng agency, makagdagdag tayo ng bayad, syempre charge sa kanila. Pero yung sa akin, ako na. Tapos, yun na nga, dumating na sa akin yung passport request pero hindi pa ako makapunta sa BFS. Kailangan ko munang antayin na aalis yung amo ko dito kasi lumabas ako ng hospital ng June 18. Tapos, nung June 28, umalis yung amo ko papuntang London. 28, tapos nung umalis din yung alaga ko papuntang Mongolia. So, meron talaga akong time na umalis kahit na dahan-dahan man lang, lalo na at may trabaho naman yung panganay kong alaga. At isang buong araw yun, wala dito, ako lang mag-isa. Akala nila, wag kang umalis, wag kang ganyan kasi masakit pa nga. Iniisip ko, paano yun, hindi ko pwedeng hindi puntahan yun. So dahan-dahan ako naglakad dun. Baga dahan-dahan, as in dahan-dahan ng lalakad, na hawak ko pa tiyan ko. Hawak ko pa yung tiyan ko. Tapos nung na submit ko na yung passport ko doon. So sinubmit ko yun nung June 30. It was Monday. So June 30, sinubmit ko yun doon. Tapos nung pagka-Webes noon, nag-message sila sa akin na, your passport is ready to pick up na daw. So, yun, Webes yun Nung pagka-Biyernes naman, it was July. It was July 4. 31 to 3. Ayun. Nung 3, nag-message sila sa akin na, your passport is ready to pick up na. So, ang nangyari, pinick up ko siya nung 4 kinabukasan. So, medyo lumakas na, okay na. Pwede na. Pero masakit pa rin yung tiyan ko. May tahi pa ako noon hindi pa natanggal. Nakuha ko yung aking visa nung July 4. Nagpaalam na rin ako ng amo ko after a week. Nung mga second week of June, nagpaalam ako sa kanya na aalis na ako pagka next month sana.
Tapos nung una nabigla sila, halos ayaw nilang, hindi sila siguro makapaniwala na ganun. Last year ko pa nilakad. Tapos yun, siguro plano siguro ni Lord yun na maoperahan muna ako dito para hindi na ako problema pagdating doon, dahil nga po ay lagi akong na-infection. Lagi akong na-hospital, lagi akong na-confine sa hospital, sa infection ko, sa UTI ko, mga ganyan, mga sakit-sakit. Pero nung nagpaalam ako, yun, sabi naman ng amo ko na intindihan daw niya at respetuhin daw niya yung decision ko. So yun, tanggap naman na niya. Ayan, nagpasalamat na rin ako sa amo ko. So ngayon, naantay ko na lang yung kapalit ko na okay na yung O1 niya, lahat-lahat, meron na siyang visa. Ayan, magpa-flight na ako nitong parating na October 5 sa awa ng Diyos. Sana ay samahan niyo ako sa aking journey dahil napakasaya ko talaga sa nangyari sa aking buhay. Dahil nga po, eto na yun talaga siya, hindi na mapipigilan. Pupunta na tayo ng Canada, guys. Pupunta na tayo at maglalaro na tayo ng snow doon. So yun na lang muna, guys, at sa susunod, i-share ko din sa inyo kung paano gumawa ng resume na Canadian format. Tapos kung gusto nyong kumuha ng police clearance sa Singapore, kung saan man kayo, kung galing man kayo doon at gusto nyong kumuha ng police clearance doon habang nandito kayo, or kung saan man kayong bansa naroon, turuan ko kayo kung paano. Ayan, at saka kung magkano, kung anong gagawin. Ayan, kasi sa akin, sinend nila sa akin dito mismo. Yun na lang muna, guys, and thank you for watching. Please share naman at subscribe na rin at like na din ano gustuhan nyo ang aking video. Ayan, thank you so much lagi ang pagsusubaybay nyo sa akin, and God bless po. Ingat po kayo palagi. Bye!